Puwede ho ba ninyo kaming bigyan lang ng background ano, kasi itong, nangyari diyan na pagragasa ng putik at lahar sa along the Mayon Volcano area 'no, itong mga bayan diyan sa nakapaligid dito sa Ginubatan, particularly 'no, ay dati nang Hmm, naranasan nung bagyong Rolly, 'di po ba? mm, Okay, oo. exactly. Nung panahong iyon na kung saan nangyari itong bagyong Rolly noong puding Oktubre ng 2020, ano na ang inyong obserbasyon at ano na ang inyong naging babala? Hmm. So, gaya naman nung nabanggit niyo, Sir Ted, after nung naging mapaminsalang epekto pagdaan ng Bagyong Rolly, ay nagkaroon na ng panawagan kahit noon pa man na ipasara yung mga quarry noong panahong yun dahil kahit yung mga lokal mismo ng Albay at up to the national level ay itinuturo na kung hindi man exactly yung mga quarry ang dahilan ay naging malaking bahagi sila o dahilan para lumala ng ganun sa hindi yung naging pagbaha na nasubaybayan nga ng pagdaan ng Bagyong Rolly na sa records natin yung Bagyong Rolly ang pinaka mapaminsalang bagyo nung year na yun sa Pilipinas at talagang mabigat yung naging epekto nun lalo sa pagdaan niya sa Albay. So nagkaroon ng maraming panawagan ng mga pag-aaral para ipasara yung mga kwat dahil malaking yun nga dahil ang binanggit natin malaking dahilan ang mga kwat kung bakit lumala ng ganun katindi yung naging pagbaha at pagguho ng lupa sa Albay. Sa huling bilang ng grupo ninyo 'no, ako itama mo kung mali ang inyong lingkod, mga 14 Mm. na mga quarry operators ang sinasabi na violators na sa environmental laws, pero hindi lang 14 ito na quarry sites diyan sa area ng sa Albay? Mm. Mhm, exactly. Um, ang isa kasing kinakaharap natin ngayon ay sa usapin ng pagkuha ng datos mula mismo sa lokal na pamahalan at sa pambansang mga kawani ay medyo may kahirapan talaga yung pagkuha natin ng mga datos dahil medyo mabagal ang proseso at gayon din hindi kumpleto ang mga impormasyon na ibinibigay ng mga kumpanyang nag-a-apply ng permit. Pero gaya ng nabanggit niyo, Sir Ted, ay sa huli nga naming taya ay maaaring umabot pa sa dalawampu kung Mhm, tama ang pagkakatanda ko mm. sa mga may permit na nasa Albay. Pero kung babalikan natin yung taong 2019 sa katunayan hindi bababa sa 369 permit ang inilabas actually to at least 135 companies sa Albay para magsagawa ng quarrying and mining operation. Ted Filon at DJ Chacha. Ngayon, nasa Radyo 5, 92.3 News FM. Monday to Friday, 6 to 10 a.m.